back then kasi, yung kinikita ko na yun, binibigay ko rin sa dad ko. We weren't really that well off back then. Tumutulong talaga ako. Pinaka-importante talaga yung drive. I realized, you know, in sales or in whatever in life, talaga everything's a numbers game eh, di ba? Parang, as long as you don't get discouraged or whatever, di ba? Laban ka lang laban. Walang personalan kung tinanggihan ka or whatever. I guess the uncertainty of sales is talagang really the challenge. You never know eh, di ba? Parang you can make 100,000 today. Tapos, di mo na alam kung kailan yung susunod. Till now, di ba? A lot of people look down on salespeople eh. Kasi parang, makulit yan! Ano naman bebenta na to ni Marcus? if you take away your pride, wala eh. I'm not doing anything bad, di ba? This puts food on my table. So parang, ba't ka mahiya? May famous quote si Jack Ma. In sales, strangers will help you. Your family and friends will look down on you. Kung ayaw mo na umorder, shut up to na lang. Huwag ka na magsabi ng hindi maganda. Yung mga magsusupport ay yung mga taong hindi mo pa in-expect. Nababasa ko sa social media, parang you have a family to feed. You don't have a community to impress. Videos that will make you wealthy and debt-free. Mahilig ka ba sa NBA at ikaw ba ay talaga nahuhumaling sa mga basketball stars? Itong guest po natin talagang ibang klase, out of this world. Yung pagka-fanboy niya talaga pagdating po sa NBA. Napapanood po natin siya, syempre sa mga TikTok, sa Facebook. At the same time, minsan napapanood ko rin siya mismo sa NBA. So, without further ado, let us welcome the Neon Man, si Marcus Steven Chu! Hello! Yes! What's up? Thank you for having me, boss. Thank you, Marcus. Grabe naman si Marcus, no? Actually, whenever I watch you, I find you really very entertaining. Thank you. Oo. Kasi pansin ko, usually yung mga Gen Z yung mga na-entertain sa akin eh. O, di ibig sabihin, ni Gen Z din ako. Tell us more about yung, before we even talk about yung sa NBA, yung fandom mo, let's talk about yung family background. How you got started, di ba? Ano yung family background? Well, family background. I mean, just like you, I grew up in Binondo. Talaga? So, dun lang umiikot for the first like 20 years of my life. Oh. So, both of your parents are Filipino-Chinese? Both are Filipino-Chinese. And born and raised in Binondo. Doon ako nag-aaral. Lakad lang papunta sa school. Oh, anong school mo? Sa Chiangkai. Oh, sa Chiangkai. Oh. Anong batch mo dun? Batch 2002. Alam nyo ba, ano to, trivia? We used to live in sa may Padre Algue. Padre Algue. Oh. Sa Chiangkai. Oh. Oh. Naabutan mo pa ba yung chipmunk? Chipmunk? Nako, hindi na. Hindi na, hindi na. Kasi I used to live in, yung address, so ironic yung address na yan. It's 1234 Padre Algue Street. Oh, nice. Yeah, so You can't forget. 23 years ako lumaki doon, kaya ano eh, malapit ang puso ko doon. So, growing up in that type of environment, saan ka nakatira doon? Sa Recto. Ah, Recto. Gaano kalayo yung Recto? Kasi may Binondo Recto at saka ano eh. Medyo Binondo Recto siya. Pag naglalakad ka sa school, di ba, during that time, wala ba kayong transpo during that time? Wala kayo? Wala, lakad lang. Ah. Ano lang, 10 minutes lang papunta sa school eh. Kung minsan nagigising ako 20 minutes before bell. Maaga pa ako. Lakad lang. Ilang kayo magkakapatid? 4. Pang ilang ka? Panganay. Oh, panganay. Oo. So, ano yung orientation ng mga magulang mo sa inyo when you were young with regards to yun nga, how you were raised up? We didn't grow up with much. So, lahat, like ako, I had to talagang work for whatever I have right now or like pati sa school, yung college, working student din ako. Nothing was easy for us, I mean, financially before. Kasi ang perception ng karamihan ng tao pag Filipino-Chinese, medyo nakaka-LL sa buhay. Ano yung LL? Si Neon ba, hindi alam ang LL? Luwag-luwag. Hindi, yun nga yung perception, almost common perception. Both of your parents, what do they do before? Anong trabaho? Yung mom ko nag-work lang sa bank eh. And then my dad was a small-time businessman lang. Anong binibenta niya? Mga office supplies. Pero may pwesto siya, wala? Wala siyang pwesto sa Binondo. Bahay lang. Bahay lang, oo. Ayun. Yan ang mga typical Filipino-Chinese na kung bakit home base sila nagwo-work or let's say nagnenegosyo. Sa palagay mo, bakit home base ang father mo na nagnenegosyo? Wala pa bayad na renta. Hindi, more na... Kasi more or less, it's a balance talaga eh. You spend time with your family and then at the same time, you work at the same time. Pero meron pang deeper reason doon. Economically, because ang gaganda kasi pagka ikaw nagnenegosyo ka sa bahay, at the same time, kumikita ka, 2-in-1 siya eh. Wala kang binabayaran na rent. Just in case na wala kang benta, walang lugi. Oo, tama. Not common yung karamihan kasi nga ng mga ibang tao, ang mindset, pag magnenegosyo na, pupwesto na, uupa na agad, without them knowing na immediately,
for the first few months na hindi sila kumikita of first year, they're losing money because they're paying for rent. Correct, correct. Oo. Kaya nga genius yung idea na yung parang, yung original na talagang work from home or homepreneur, nanggagaling talaga sa Filipino-Chinese. Diba? Ground floor, tindahan, second floor, bahay. Oo. Yun nga, I'm pretty interested, Marcos, no? When it comes to finance, no? Ano hindi mo makalimutan na experience mo when you're going through financial struggles pa during that time? Actually, I guess, I wouldn't say like struggle, no? Kasi parang I never really, I've always embraced the grind, kumbaga. I mean, back then, when I was still studying, ang schedule ko nun, 9 o'clock ng gabi, papasok ako sa Makati, call center. Tapos, uwi ako hanggang 6 o'clock. 6 o'clock, time out ko. 7 o'clock yung pasok ko sa school, sa college. Tapos sa school ko, 3 o'clock. Tapos tsaka pala ako uuwi ng alas 4 matutulog. So, ganun yung schedule ko before. A lot of people were like, grabe, pagod na pagod ka siguro. Pero parang, back then, parang, I was happy with what I was doing. So, parang, I didn't really feel tired or whatever. I feel during that time na parang feeling ko fulfilled ka. Kind of fulfilled, and parang you feel na parang nagsisimula ka na sa rat race, kumbaga, di ba? Yeah. Oo. Kasi imagine mo, nag-aaral ka na, di ba? Nagtatrabaho ka na. Oo. Anong year mo sa college noon during that time? First year ka, no? Wow. First or second year college, ganyan, no? Bakit mo gusto mo? Siyempre, normally, di ba sabihin, hindi, aral ka muna, huwag ka muna magtrabaho. Bakit ka pumasok sa work? Hindi, kailangan eh. We didn't really have an option. Self-supporting. Self-supporting talaga, oh. And So, it was kind of fulfilling. Looking back, parang, I don't feel like I missed out on a lot during college or whatever. So, how much were you making during that time? Back then, parang I think I was making 15,000 sa Month. a month, oo. Anong taon yun? Siguro mga 2004, 2005, ganyan. Uy, malaki na yun. Oo, malaki na yun. Call center eh. 15,000. So, sa 15,000 pesos na kinikita mo, magkano nagagastos at magkano natitira? Back then, hindi ako, when I was only making that much, 15, 20,000, hindi ako nagtitipid eh. Kumbaga parang okay lang ako gumastos kasi parang feeling ko, kung magtitipid ako, I'll save what, 3,000 pesos? Enjoy ko na lang yun. Kumbaga ba, the 3,000-4,000 pesos I'm gonna save is not gonna save my life in the future, di ba? Kung tsaka biglang ma-hospital ako or whatever, parang I'm still gonna need help from somebody, di ba? My mindset was, YOLO! Kasi parang, di ba, if you're only parang making like 12 to 15,000, ano bang save mo, di ba? Yung sahod mo, 15,000. Take home pay mo, baka 12,000, 11,000 dahil sa mga SSS, tax, pag-ibig. So parang, yung 2,000 na, enjoy mo na lang. Pero during that time, hindi ka nag-ipon ng emergency fund? Wala akong emergency fund doon back then. Fortunately, hindi ko na kinailangan. Kasi during that time, kasi I'm sure you're still staying with your parents. Kaya, kaya hindi mo technically kailangan. Siguro pag ikaw na siguro nagbabayad ng upa, ng kuryente, I think it would be a very different situation. Maybe, Was that yung first na income mo? Yung talaga yung first major income mo? Or talagang during the time when you were still at elementary or high school, nagbebenta-benta ka na rin? Well, high school pa lang, yung racket ko nung high school, alam mo yung nagbaburn ako ng CD? Medyo malaki yung kinita ko. Saan ka bumibili ng CD? Sa CDR King! Siyempre! Actually, wala pang CDR King. Meron na ako binibilhan. Nakalimutan ko na kung saan ako bumibili. Binondo, I'm sure. Oo, sa Binondo. Oo, Binondo. Tapos, ang binibird mong CD, ano yung content? Yung mga music. Yung mga Spice Girls, Westlife, Backstreet Boys. So, magkano kinikita mo during that time? Isang CD, dati pinaka-umpisa ko ata, 200 data per CD benta ko eh. Wow! Yung simula, pero syempre, as you progress, pabagsak na, dami na competition, di ba? So, pababa na ng pababa. How much were you making during that time, nung isang CD? Back then, kaya ko mag 3,000 a day before eh. Earnings? Oo. So, yung ginawa ko noon, hindi ko alam sa school nyo, kasi sa school namin, sa Chiangkai, umaga, English. Yes, sa hapon Chinese. Sa hapon, Chinese. Oo. Binagsak ko na yung Chinese ko. Kasi puyat ako, tutulog ako, alas 4, alas 5 na ng, madaling araw, kaka-burn ko na CD eh. So, wala na akong energy pag afternoon class. Sabi ko, wala naman kwenta tong Chinese diploma, binagsak ko na. So, bagsak ako sa Chinese, hindi ako nakagraduate ng Chinese. So, during that time when you were still young, nung bata ka pa, I'm sure nakaipon ka. Back then kasi, yung kinikita ko na yun, binibigay ko rin sa dad ko. Kasi we weren't really that well off back then. So tumutulong ka? Tumutulong talaga ako. So, I wasn't really living a fancy student life back then. Parang, everything's just normal. Nakaka-McDo lang ako or Jollibee or whatever. Yung interesting lang kasi, Marcos, ni-require ba ng parents mo na tumulong ka or ikaw mismo kusa? Hindi naman, ako mismo kusa. Kasi parang, I guess, growing up in Binondo, parang, we tend to be, narinig ko nga si Tessie Coson sinabi. Alam mo, Filipino-Chinese, we're naturally entrepreneurial eh. Inclined tayo. Medyo, it's in our blood eh. So parang, I guess, syempre, especially if you're growing up in Binondo, di ba? Talagang, mas exposed ka sa pagiging entrepreneur. And I guess my dad always taught me to be an entrepreneur back then. Talaga? Ano
sinasabi sa'yo nung bata? Kasi may dad, before parang I think mataas yung pwesto niya sa isang malaking company. Pero sabi niya, pero ayoko ng boss ko. I want to be my own boss. Gusto ko flexible time ko. Sinasabi niya yun? Tapos ina-explain niya sa akin na ayoko umalis ng office. Gusto ko phone lang on a phone. Kasi pag mi-meet ka ng tao, parang Sayang time. sayang time. Baka isa kalahating araw, dalawa lang ma-meet mo at the most, di ba? Tama. O pag sa phone, 10 daw kausap niya or ano. Tama. And it was more important now, these days, kasi talagang now where everything's online na, di ba? So parang, I apply to my day job. My day job din ngayon. So parang na-mindset ka rin ng papa mo na pagdating ng panahon, you set up your own business. Yes, oo. Wow. So after ng CD, ano pa yung mga racket na dinaanan? As you know, I'm a real estate broker now. Yeah. But I think super big help sa pagiging ahente ko ngayon was I joined networking. Yung mga pyramid scams na yan. I mean, whether you say scam or not, pucha, ang galing nila. They have the best sales training. Anong company yung mga pinasok? Ano product na lang, product? Yung pinasukan ko nga before, wala pang product eh. Scam talaga yun. Pag scam, mas mahirap na produkto, mas magaling yung training nila. Anong taon yun nung sumali ka? Right before I did call center, mga 2004 siguro, ganyan, no? So kumita ka rin doon? Not much, pero the training was great. So ano yung unforgettable na sinasabi mong that really helped you to become the person that you are right now sa training? Sa training, pinaka-importante talaga yung drive. I realized, in sales or in whatever in life, talaga everything's a numbers game, di ba? Parang as long as you don't get discouraged or whatever, di ba? Laban ka lang na laban, walang personalan kung tinanggihan ka or whatever, di ba? So from experience mo sa pagbebenta, pagkatapos yan, nag-direct selling ka, nag-networking ka, and then from there, pumasok ka na ngayon as a call center. Nag-call center na ako. Oo, nag-call center. For how many years? I think 3 years. Ba't ka tumigil sa call center? Swerte kasi ako, yung call center na pinasukan ko, pucha, walang ginagawa. Ethics lang talaga. Kaya ako rin napagkasya yung, sabi ko, grabe yung schedule ko, di ba? 9 to 6 sa gabi, tapos full-time. Madalas tulog lang ako sa opisina. Talaga nag-align din talaga yung stars, 'di ba? Kasi kung toxic yung trabaho mo, baka hindi ko napagsabay yun eh. So, nako sandali lang Kung napapanood ka ng boss mo ngayon. yung tulog ko pa hindi tulog sa akin ganoon. Sa couch talaga, higa talagang ganoon. So, technically, you're making around 15,000 per month during that time. Oo. So, it helped you to sustain your studies. Yes, oo. Very good. So, after 3 years, what made you decide na sasabihin mo na, sige, it's time for me to move on? So, habang nag-aaral ako, I think 2 years ako nag-aaral, nagko-call center habang nag-aaral ako. Tapos, yung nag-graduate na ako ng college, syempre, you should get a real job. Diba? Pangit man sabihin, pero parang a lot of people look down on call center agents. During that time. During that time. Yeah. I mean, I don't know kung ngayon pa rin, diba? Pero parang, I know, I can feel it. Parang people were looking down at me. Parang, Nag-call center, di ba? Parang, pero back then, parang yung nag-graduate na ako, parang yung tinalalaman ko yung mga sahod ng mga kaklase ko, parang, pucha, mas malaki pa kinikita ko sa call center eh. Even if sasabihin mo na, you're gonna learn a lot in this job. Pero parang, if the difference is like 2 times the salary, parang ang hirap eh, di ba? So parang sabi ko, tinuloy ko na lang yung call center ko. So habang nag-call center ako noon, since walang ginagawa, may isa akong katrabaho, si Don Lim, ang dami niyang, Robert Kiyosaki books, mga Rich Dad Poor Dad. So lahat, ang dami ko nabasa na yun. So, Rich Dad Poor Dad is all about, parang mga sales ganyan eh. So sabi ko parang, maybe it's about time, mag-sales ako. Sakto, may tumawag sa akin na na taga Mega World, sa Binondo din. Kailangan nila ng Chinese-speaking agents. Ang kulit, tawag sa akin. Ang hirap maghanap kasi ng Chinese-speaking. Exactly, diba? exactly. So sabi ko, ano ba yan? Ano bang gagawin dyan? Sabi niya, basta time in ka lang. Basta sales to. So anong requirement? Basta you just have to be in the office from 9 a.m. to 10 a.m. 1 hour. Okay. Tapos bahala ka na. Maghanap ka na ng kliyente. So sabi ko, paano pag walang benta? After 4 months, tanggal ka. So ginawa ko doon. Sabi ko, okay Kinuha ko yung trabaho na yun. Tapos hindi ako nag-resign sa call center. Ang tawag doon talaga alam mo guys ang tawag doon parent. Ano yung parent? Magulang. So, kumikita ka ng 2 beses. 2! Tuwing 15 pati katapusan, 2 ATM yung pinapangkuha ko sa ATM machine, yung sahod ko. So, in 4 months, nakabenta ka ba? After 1 month, nahuli ako ng boss ko. Nagalit sa akin. So, sabi, mamili ka! Isa lang, kundi mag-quit ka na dito sa Mega World. Sa Mega World din eh. Sabi ko, sige na. Parang, kasi yung boss ko na yun, si Sir Wilson C., yung time na yun, tinrain niya ako one-on-one. 1 for 1 week. So, parang nakita ko talaga yung effort niya na talagang inano niya sa akin. So magkaroon ka ng mentoring session. Oo. So, after nun, siya rin yung tumawag sa akin, nahuli niya ako eh. Nagalit siya sa akin. Hindi, tanong, curious lang ako. Paano ka na-booking? Wala ako
pala, talagang literally 9 to 10 lang ako sa opisina eh. Tapos umalis na ako eh. Yung mga iba, nagla-lunch out pa, nagkakape. Ako wala talaga. Tapos pumunta ka na sa call center. Tumawag siya sa bahay namin, landline to noon eh. Nasaan si Marcus? Sa trabaho. Tumawag ng alas 10 ata. Huli. Anyway, pinili ko rin sales job ko. Sa sales, so nag-resign ka na. Oo. So what was your experience? Kailan ka nakakuha ng first blood, first sale? It was pretty fast eh. Parang, yung nag-seryoso na ako, yung nag-quit na ako sa call center job, parang after 2 weeks, nakabenta agad ako eh. Okay. Oo. Can you remember yung pinaka-first sale kung magkano at magkano commission? Wala, ano lang yun. Parang, naalala ko 3 million yun eh. So yung commission namin, mga 2%, mga That's 60,000. Oh, malaki pa rin. Pero yung problema nun, hulugan 5 years to pay. 5 years to pay din yung 60,000 ko. So, it was good. Kasi parang medyo nakabenta ako, parang medyo yung confidence ko level. mataas eh. May 60,000 akong parating. Maski na hulugan yun over 5 years. Okay. Pero parang it built up my confidence, and at the same time, I guess yung maturity level ko, parang isang bagsakan sa akin 60,000 yun, baka na ubus ko yun eh. Parang totoo. the money waited for me to be matured before it came in. Oo. Something like that. At tapos gano'ng kakatagal sa Mega World? Sa Mega World, parang 1 year lang ako doon. Ilan total na benta mo doon? Madami din, pero hindi ko na maalala. Pero yung total income mo, can you recall during that time? Parang siguro mga more than 1 million din ako doon. So, Oo. a million pesos in 1 year. In 1 year, oh. So, that's more or less 100,000 pesos still a Oo. month. So, I think yan ang isang pinakamalaking financial breakthrough mo during that time. Yes, oo. Sobrang confident talaga ako nun. Maski na wala akong pera kasi nga, parating pala lahat eh. So, after Mega World, saan na next? After na, nag-quit kasi ako kasi, sa totoo lang, hindi ako ganun kagaling mag-Chinese. Lahat talaga eh, no? Sobrang sakit talaga ng ulong ko. Kausap ko yung mga taga-mainland Chinese. Ay, oo. Hirap na hirap talaga ako. Oo, hirap talaga. So sabi ko, ayoko na nag-quit na ako sa Mega World kasi nga, hirap na hirap talaga ako eh. So lumipat ako sa Alveo, sa Alveo land. And I guess, I met you back then. You were doing a lot of motivational talks to us, maybe 14 years ago. Yeah, bata ka pa noon. Oo. So you were still starting during that time? Yeah, I was still starting lang back then. So ano naman experience mo nung pumasok ka? Nadala mo na ba yung mga experience mo? I'm sure from the past engagement to your new company. I guess, talagang pare-pareho na lang din yun eh. You do the same routine, same everything. It's just a different project, maybe a different culture, pero everything's like copy-paste eh. Alam mo, guys, no, sales is really rewarding. Ang kagandahan kasi nga, sinabi nga ng parent mo, no, yung father mo, tama siya eh. You cannot exchange time for money. Kasi pag oras at saka pera, you work 8 hours, bayad kang 8, you work 12, you bayad ka ng 12. The good news about sales is, ladies and gentlemen, you exchange results for money. Correct. Diba? Kahit Correct. 1 hour ka lang mag-work, pero yung results mo 10 times, bayad ka 10 times. Tama. Pero, kaya nga, challenge ko kayo, guys, ha. Kaya mag-isip-isip kayo. Kaya kung may day job ka ngayon, if you're watching this, keep your day job as your, katulad na ginawa niya, he kept his day job. Kaso nahuli. Huwag kayo magpapahuli, ha? Hindi. Pwede naman kasi. Pwede illegal. Pwede naman yung legal na wala siyang allowance kasi ikaw may allowance ka eh. Pwede ka mag-part-time na real estate, insurance, direct selling na wala kang salary. Tama. Diba? So, parang wala kang commitment. Alam mo, ang kagandahan dito, so you get both income. Meron kang regular job, your 9 to 5 job, always remember, will pay your bills. But what you do from 6 p.m. up to midnight, that will help you build your dreams. Tama. Yung pinakamalaki, okay, since you're here already with a new company, ano yung unforgettable na sale na nangyari sa'yo na sinabi mo, wow, ito yung dream sale ko? Wala pa namang ganun. Pero parang, I guess it's more of like, wala akong hindi ako nakakabenta ng malakihan eh. But I guess it's the consistency that matters eh. Wow. Parang yung maliliit, parang hindi siya malaki eh, pero every month meron, every week meron. Maski na maliliit lang yan. Pero yun, it builds up your income, and at the same time, hindi ka nababakante, di ba? Alam mo, may concern sa sales, no? Lalo na yung mga nag-uumpisa. May tendency pag nakabenta, nagpapahinga. Exactly, oh. Ikaw ganun ka rin ba? That's what I'm grateful for with yung first real estate job. Minsan, alaki ng yung isang benta mo, commission mo 200,000-300,000. Pero since parang 5 years, since hulugan 5 years to pay yung condo, 5 years to pay din yung commission ko. So parang, because of that, I don't get to enjoy the commission right away. So, tuloy-tuloy yung trabaho ko hanggang it becomes a habit na to you na naging binigsakan mo ako ng 300,000 baka nag-relax na ako. Nag-Hong Kong na
na ako noon. So I guess that's what built up eh. Oo. Siyempre, kung may upside siya, maganda kitaan sa sales, no, rewarding siya, may downside. Yes, oo. Ano yung mga, lalo na sa mga taong gusto sumubok, gusto kong ma-orient sila, ano yung mga challenges naman na dinadaanan ng isang tao? Kasi masiyahin si Marcos eh, tawa lang ng tawa eh. Pero in reality, may ano riyan, pinagdadaanan. Ano yung mga pain? I guess the uncertainty of sales is talagang really the challenge, di ba? Parang you never know eh, di ba? Parang you can make 100,000 today, tapos di mo na alam kung kailan yung susunod. And lalo na kung bata ka pa, nagsimula ako ng bata, parang nakakaya, nagpa-flyering ako sa mall, kumakatok-katok ako sa mga tindahan sa kung saan-saan, nagpa-flyering ako sa Ungpin, o sa ano, dito sa High Street. Medyo nakakaya, nag-aabot ka ng flyers. And a lot of people look down on you. I mean, until now, di ba? A lot of people look down on sales people eh. Kasi parang, Makulit yan! Ano naman bebenta na to ni Marcus? if you take away your pride, wala eh. I'm not doing anything bad, di ba? This puts food on my table. So parang, ba't ka mahiya? So parang, I guess that's the biggest challenge of sales eh. Parang nakakahiya eh. Alam mo, Marcos, relate ako kasi I've been in sales for 47 years. I've started my sales career when I was age 12. And up to the day, I consider myself as a salesperson. Pero I just want to encourage kung ikaw nagbebenta ka dyan, minsan syempre feeling mo nakakahiya na para mag-approach, pinipilit mo siya. Ito, let me encourage you. This is what I discovered in sales. Para hindi ka mahiya. Number one rule ko kasi, hindi ako magpo-promote ng isang bagay na alam kong hindi magbe-benefit ang isang tao. Okay, tama yun. Di ba? I will not sell anything. Ang dami ko talagang binenta eh. Lahat. Pants, shoes, shirt. When I was in real estate, I sold 35 units in 60 days time. Oh, grabe. Yes. When I was in selling insurance, I sold in 2 years, 2 billion yung buong group namin. Wow. New sales collection. Grabe yun. Hindi kasi ito yung na-discover ko eh. In my years of selling, products change, services change, but the sales process never change. Ganun pa rin yun. Oo, di ba? Prospecting, tapos set ka ng appointment, then presentation, then closing, Tama, tama. follow-up, building of relationship, and then balik ka na naman sa cycle. Correct. Whether sa real estate, ganun din. Prospecting, manning, flyering, saturation, pagkatapos tripping, after tripping, presentation, after that, closing, then follow-up. Paikot-ikot lang. Correct. So, I learned how to master the process. Mhm. Kaya kahit na ano, yung parang nagtataka ang tao, patalakas ko magbenta, ang galing ko magbenta. Kasi na-master ko yung process. And then number 2, in my 47 years of selling, hindi pa ako nare-reject. Ibig sabihin, lahat bumibili? Hindi. The reason why I don't feel rejected, you know why? I will never promote something that will not benefit them. So, ang mindset ko, if you don't buy, it's not my loss, it's yours. Tama yun. Yeah, Nagigets. that's a good mindset. So, parang sa akin, yun nga, tama yung pumapasok eh. Numbers game siya eh. Depende sa, ano mo eh, sa odds mo, sa galing mo eh. Oh. Diba? Kunyari, out of 10, ilan nako-close mo, may mga iba isa, mga iba dalawa, may mga iba tatlo. So, depende yung odds mo. So, right now, you said na number 1, ang pinakamahirap talaga is overcoming yung nakakahiya. Oo. Ano pa yung isa pang challenge? Alam mo yung feeling na parang, yung tatong kaibigan ko, kamag-anak ko, hindi bumili sa akin. Ay, oo. Bumili sa sa ibang tao. Alam mo, may famous quote si Jack Ma. In sales, strangers will help you. Your family and friends will look down on you. Diba? Parang may sinasabi siyang ganun eh. Totoo yun. Diba? Pero para sa akin, that's the best thing about sales. Bakit? Kasi imagine mo, alam mo, inisip ko palagi, syempre ngayon, mas may kaya na ako, mas nag-iiba din yung mga kaibigan natin, mas may pera na. Pero Oo. syempre, back then, lahat yung mga kaibigan ko walang pera. Oo. Yung mga kamag-anak ko, I mean, may pera naman, pero they're not super rich, diba? Oh. If the rules of sales, of the rules of life, if human nature, people only buy from friends, baka hindi ako nakabenta na marami kasi wala rin pera yung mga kaibigan ko. Ito. Di ba? Parang inisip ko palagi, kung yung mga kliyente ko ngayon, bumili lang sa mga kaibigan nila, pati sa mga kamag-anak nila, di baka nagutom ako ngayon. Totoo yun. Kaya ang gandang mindset yan. Ang gandang mindset yan. Huwag kang ma-discourage kung wala ka na mabenta at makausap na kaibigan at kamag-anak. Yung tinatawag natin warm market. Because there are more cold market rather than warm market. Number 2, yung lesson na sinabi nga ni Jack Ma at saka ni Marcos. Ito yung reality sa sales, which I also experienced when I was selling toilet paper. Toilet paper? Yes. Hindi ko makalimutan yun talaga. Nag-alok ko sa relative ko. Oo. Umorder, pinagbigyan ako. Nung nagpa-follow up na ako, alam mo, sagot sa akin, hindi maganda toilet paper nyo, nakakasugat ng puwet. Parang, di ba, parang, kung ayaw mo na umorder, shut up ka na lang, huwag ka na magsabi ng hindi maganda. Pero ito yung na-realize ko eh. People, di ba, you expect to buy, will never buy from you. People you expect to support you,
will never support you. Yung mga magsusupport ay yung mga taong hindi mo pa ine-expect. Diba? Yun ang sinasabi. Yeah, and that's good. Kasi parang isip ko kung nagsisimula akong mag-ahente, tapos lahat na tita ko, mga kaibigan ko, bumili sa akin. Baka hindi na ako natuto maghanap ng sa cold market na sinasabi mo, di ba? Kasi parang bibili naman yung tropa ko sa akin yung tita ko sa akin Kaya guys, kung kayo, nasa sales kayo ngayon, kahit anong binibenta nyo, di ba? Kung nakaka-relate kayo sa kwento ni Marcos at nakaka-relate kayo sa kwento ko, type relate sa comment section. Type relate. Marami na tayo natutunan sa sales part. Ito naman ang next interesting question. Paano ka naman napasok sa fandom mo sa NBA? Tell us that story, that part. Filipinos naman, more or less, a lot of us, especially guys, are basketball fans, di ba? Of course. I've always been a basketball fan ever since. Pero parang growing up, pag may mga pupunta dito sila Kobe Bryant, sila LeBron, kung sino-sino pa mga sikat na players. Hindi ako nakakapunta kasi palagi ako nagtatrabaho. Kasi nga, medyo busy yung schedule ko noon Tapos yun nakapag-Amerika na ako, syempre yung first stop ko noon talaga ako ng NBA. Talagang pinangarap mo Pinangarap ko talaga manood ng NBA. So after noon, tuwa ako di ba? Bring us to your first game. Anong experience? Yung first game ko, hindi pa nga masyado maganda. Kasi medyo mataas yung kinuha kong pwesto, nagtitipid ako Tapos, after nun, sa New York pa yun Siyempre sa New York, mahal Yung second game ko, after ng New York, bumisita kami sa Washington. So, hindi na dapat ako manonood kasi hindi ako masyado natuwa Tapos, nakita ko, sobrang mura ng ticket. Sa baba? Sa Washington. Pero bulok kasi yung team na yun before Parang lang binayaran ko? Parang 6,000 lang ata. Harap na harap na ako. Nasa ka na, ground na. Siguro second row. 6,000 lang binayaran ko. Tapos, mga 1 year before, may preseason game sa Pilipinas yung NBA. Houston Rockets versus Indiana Pacers noon. Ang taas, sa pinakataas ako ng Mall of Asia. Parang 15,000 pa binayaran ko. So, parang sabi ko, grabe, sobrang mura sa baba. 6,000 lang sa Amerika pala. So, after nun, yung sa harap na harap ako, tuwa ako. So, yun, tuloy-tuloy na ako. Sa harap na ako palagi nanonood. So, 6,000 pesos yung mo. Kasi ang perception ng karamihan ng tao, pag nasa ringside ka or second row, medyo mataas na yung mga cost nun. Well, tsambahan din talaga. Tsambahan. Oo. May mga, syempre, obviously, merong mga mahal. Pero, may mga tsamba rin na parang ganun. Especially kung bulok yung team. Hindi, ano yung pinakamalaking binayaran mo na amount na ticket? Nako, kinakalimutan ko yung mga ganun Nakakalimutan ko yun Hindi, umaabot ng 6 digits? 6 digits? Parang wala naman ata. Kahit na mga 50,000, mga ganun? 50,000 definitely meron din Grabe ka. So, you're investing talaga. Before, pag nag-Amerika ako, never pa ako nakasakay ng business class or premium economy. Hindi ko alam ano yung premium economy. Nagtitipid ka rin. Nagtitipid ako doon. Tapos, nilalagay ko na lang sa mga bagay na mas gusto ko. Nagtitipid din ako sa shopping. Hindi rin ako mabili ng mga sapatos or whatever. Doon ko binobomba yung luho ko. Ito naman yung part na, syempre, iconic Iconic yung ginagawa mo sa loob ng game itself, di ba? Sinisigawan mo sila, you're calling the attention of sila LeBron. Part of the excitement, a lot of people think I'm a content creator. Pero I don't see myself as a content creator. Kasi parang, I don't make money off of social media. I don't even make money off of Neon Man. But I just do it for fun. Parang everything there's organic, everything there's natural. I don't do stupid stuff to be viral. Hindi, yun nga, let's talk about yun nga, nandun ka na. Pasok na tayo sa Neon Man. Okay. Ang balita ko lang, I don't know, I may be wrong. Yung tights mo na sinusuot mo, nanggaling daw sa kapatid mo? Yes, Totoo ba yun? So, before ako mag-Amerika, yung parang 2 years before, 1 year before, nagbigay yung kapatid ko sa akin ng neon green na shirt. Sabi ko, ang liwanag nito. Tapos, pumunta kami sa isang NBA arena, yung Brooklyn Nets. Color black lahat yun. Titignan ko sa replay, sabi ko, siya, pag nag-neon green ako, kitang-kita ako dito. Okay. Nag-neon green ako, kitang-kita talaga ako sa TV. So, ever since, yun ang sinusuot ko palagi. People identify, especially yung mga locals there. Yeah. They identify you as the Neon Man. Alam nyo bakit? Ako naman, nabigyan ako ng isang rare experience na hindi ko na inulit. To watch an NBA game also. Kay Stephen Curry naman sa Golden State Warriors. Syempre, yung presyo, di biro. Okay. Kasi, mismo sa may, Staples Center yun Sa Sa Staples ba yun? Oracle. Oracle. Dati Oracle yun, Chase Center na. Pero hindi, nag-Oracle pa ako during that time. Tapos, alam mo yung court? Yung box sa taas? Hindi, di ba may basketball board, di ba? Nandun kami sa likod ng basketball board. Okay. So, decent naman yung pero unforgettable talaga yung experience doon. Yung iba talaga pag nandun ka sa live iba talaga Iba yung excitement Iba. Tapos, yung unforgettable na
play na nangyari doon. I think it was Iguodala who made the back pass to Stephen Curry. Tapos nakashoot siya. Talagang iconic na yun. And then, yung mga characters na hindi ko makalimutan doon. Yung characters? Yung mga nakasuot talaga sila ng costume. Okay. Sila rin yun. Tapos may, naalala nyo isang babae na medyo middle-aged na babae na parati naka-sweatshirt na sumasayaw. Nandun siya. Nandun yun. Okay. Yun ang inaabangan namin. Okay. So I'm sure ikaw rin, parang regular ka na doon, inaabangan ka rin pag nandun na si Neon Man. Yeah. Hopefully, I think so. I don't know. So, siguro, I'm sure you try to connect with those. Sino yung basketball player na hindi mo makalimutan na naka-engage mo? Sino yung basketball player? Kasi, parang wala pa ata nakaka-engage na basketball player. Kasi usually, during the games, they don't engage with fans. Of course. So, they're focused on working. So, if you want to engage with them, it has to be out of the basketball or after court. Or sa hotel or whatever. And I don't hang around in hotels. I don't wait for hours to wait for them in the lobby and reception. Doon lang talaga ako. Parang wala pa ata ako na nakaka-engage ng mga NBA players. Unforgettable game na lang. Unforgettable game. Naalala mo yung si J.R. Smith, nakalimutan niya yung score? Yung galit na galit si LeBron sa kanya. Ay, oo. Nandun ako! Doon ako sa harap na harap! Sino kalaban? Game 1 NBA Finals 2018, Warriors and the Cavs. Tapos, nakuha ni J.R. Smith yung rebound. Hindi niya shoot kasi akala nila lamang sila. Tinakbo niya palabas yung bola. Tapos, overtime, tapos si LeBron galit na galit sa kanya. Natalo sila on that game. Dapat easy shoot basket na yun eh. Nandun ako, so parang habang nandun ako sa frame. Kasi harap na harap ako eh. So, every March 31, I'm all over social media. Kasi yung ESPN, yung House of Highlights, Bleacher Report, lahat, nire-replay nila yung game na yun. Nandun ka? Nandun ako sa harap na harap na. Grabe, no? Yan ang tinatawag nating 3 seconds or 5 seconds of fame. Yun yung habol ko. Pero ito lang, siyempre ngayon lang kita nakilala at na-encounter. Ang perception ko, RK ka eh. Ano yung RK? Rich kid! Oo. Kaya ang perception. Wala. Hindi ako rich kid. And hindi rin ako rich ngayon. Kumbaga, wala nga akong relo or whatever. Kumbaga parang yun lang talaga yung value experiences more. Prioritizing what you want lang. And then yun nga, lately, nagkaroon ng encounter naman dito. Pumunta si iShowSpeed. Oo. Sa Philippines. Ayun na naman, nagpakita na naman tong mamang to, si Neon Man. Pero ngayon, hindi lang siya. Sinama niya yung 2 anak niya. Tell us that story. Actually, hindi ko talaga kilala to si iShowSpeed na to. Kasi yung anak ko, sobrang fan doon. Yung 2 boys ko, sobrang fan na fan. Tapos, so weeks before pa, yung isang anak ko kasi talagang football fan yun. And since nakikita niya akong nagdi-Neon Man sa NBA, palagi niya sinasabi, Dad, I wanna watch an football game. Hindi ko nga kilala yung mga sila Ronaldo, sila Messi. Wala akong opportunity to bring them to Europe eh. Cost-wise, diba? Etong pumunta sa iShowSpeed na to, fan niya. Sabi ko, kailangan ma-meet namin to. Tapos biglang pupunta pala ng malapit sa bahay namin. BGC. Sa BGC, si iShowSpeed. So sabi ko, tara, puntahan natin. Grabe yun, no? Hindi ko kasi kilala tong iShowSpeed na to eh. Hindi ko alam na ganun pala siya kasikat. Oo. Pucha, halos grabe yung crowd. As in, natakot ako for my kids. Kasi ang lilit na mga anak ko eh. Parang feeling ko baka mas stampede to mga to eh. Ganun ka wild yung crowd. So talagang, but nakalapit naman kami. So, and my kids were so happy. So I guess it was a worthwhile experience. You have 2 kids? 3 kids. 3 kids na. So, as a family man ngayon, ano naman ang parang plans mo for your future? Talagang all in ako sa kids. I just wanna make sure I spend as much time as I can with my kids. Kasi parang iba din generation yan eh. Parang our parents before were not they didn't spend time with the kids as much as the millennials today, the millennial parents. So parang that's what I value as a dad. And talagang I value the time I spent with my kids rather than any success or whatever that I do. Kaya that's also the reason wala akong business eh. Ahente lang ako eh. So parang I just want to be at home as much as I can para I can spend time with them as much as I can. Feeling ko kung may business ako baka syempre if you do it right, di ba? Mas may free time ka na. Pero parang I'm enjoying my time right now with my kids. Sa bahay lang ako palagi, sa bahay lang ako nagtatrabaho, and then I can travel with them. So I guess that's very important to me. Grabe, no? Guys, alam mo, knowing Marcus, hearing you, it gives me a better perspective and high respect. Kasi una, alam mo yung gusto mo. You know what you want eh. Ang hirap kasi sa ibang tao, hindi nila alam kung anong gusto nila. So ikaw, gusto mo NBA. Tapos, nagsasacrifice ka sa ibang aspect ng buhay mo para maka-experience ka doon. And which is good. And second, alam mo yung pinakamahalaga sa'yo. Family. Yes. Talagang okay lang kahit na hindi maganda yung malaking kitaan, pero yung lifestyle correct na gusto mo based on the career that you chose. Right. Kasi kung nag 9 to 5 job ka, walang
Wala talaga, oo. Diba? Or Oo. nag-business ka, baka successful ka nga, pero wala ka masyadong time with your family. Kaya nga. But with real estate and in selling, you control the time eh. Yes. At the same time, katulad na sabi nga ni Papa, telephone, internet Oo. na lang, pwede ka pa rin makabenta eh. Kaya nga eh. Marcus, can you please address yung mga people who was watching you right now? Siyempre, they watch you as a neon man. Akala nga nila, social media influencer ka. Ngayon, na-realize natin hindi. You're a career person, you're a family person. For people who are probably discouraged, diba? Especially sa sales. Wala akong benta, gusto ko na mag-quit, gusto ko na mag-stop. What can you tell them? I guess, pinaka-importante talaga is yung contentment talaga eh. More than anything. Kasi, ako, I want to be a billionaire, di ba? Kung ganito na lang ako, I'm happy with it. I'm contented with it. Yun nga, just like what you said, as long as you prioritize what you want, okay na yun, di ba? Parang as long as, di ba, I can give my kids a comfortable life, okay na yun. I can spend a lot of time with them. We're all healthy. I guess, super happy ko na nun. Kahit wala NBA. And I guess, i-share ko lang din kasi ayoko naman magmamagaling sa ano natin. Parang, it's been a tough year for me this year. Like, medyo dami kong distractions, ang dami kong, financially, medyo, I wasn't doing as well as the previous years. Yes. So, hindi rin ako nakapag-NBA. Actually, tagal ko na hindi nakapag-Amerika. Before, every other month, nasa Amerika ako eh. This year, parang ano na ata ako? 8-9 months na ata ako wala sa Amerika. So, I guess, what I'm trying to say lang is, huwag kang mahihiya, mag-step back sa lifestyle mo. Yeah. Lalo na, if me, I'm neon man. Para people expect me to be courtside every time. Pero parang, if di mo kaya, huwag mo pipilitin. You gotta take a step back. Di ba? Parang, nababasa ko sa social media, parang you have a family to feed. You don't have a community to impress. Parang something like that. Yeah. In other words, guys, I hope na kung nakikinig ka na, nanonood ka, as your income decreases, you should learn how to adjust it. Di ba? Kasi hindi naman araw-araw Pasko eh. Parang minsan kasi yun ang problema. Nasanay na tayo sa lifestyle. Di ba? Ito yung weird part eh. Kung sa mga tao nakikinig, kung mag-agree kayo. Di ba? Nung maliit ang sweldo, napagkakasya minsan may sobra pa. Nung lumaki ng sweldo, nagkulang na, nagkautang pa. Especially sa sales kasi hindi consistent. Exactly. Di ba? There will be good days, good months, good years. So mataas, pero bigla the following year, just like what you're saying, pag yung lifestyle mo, hindi mo siya binaba, magkakaroon ka talaga ng problema. Correct. Oo. So, alam mo, I really, again, tumaas na naman yung level of respect ko sa'yo for being honest and very vulnerable. To say na, act like your income. Yeah, nga. I mean, kasi mahirap yung parang pinipilit mo parang, every Christmas sa Amerika ako every month sa Amerika. Kailangan nandun ako, hinahanap ako ng mga tao doon. Hinahanap ako ng mga followers ko doon. Hindi mo kaya eh. Hindi, and likewise, kung yan ang issue mo, maraming nakikinig at nanonood ng issue, especially, nasanay na siya yung parang, breadwinner. Siya yung provider. Kunyari, pag may party, siya yung nagbibigay, bigla na lang. Ngayon, siguro wala na siyang capacity. Parang feeling pa rin niya, he or she needs to perform. Na baka, yung expectation ba? So, nape-pressure. To the point, anong gagawin? Nahihiya. Ano isasabihin ng ibang tao? I guess that's what I like about myself. Parang, okay lang. Parang, it doesn't matter what other people think, di ba? Pero alam mo, ito lang, Marcus, as we end this session, ako, I believe, with all honesty, not to flatter you, you are going to be a billionaire one day. I hope you're right, boss. I'm confident. You know why? I've met a person just like you who struggled also. Okay siya. Real estate siya. Matagal siya. 1995, up to now, sa real estate siya. So, during that 1995, nag-moonlight pa siya. Kaya nga nagkasama kami sa ibang opportunities. He stuck with it. Right now, yung mga deals niya are talking about 500M, 1B, 2B. Grabe. Sana all. Broker siya. So, he gets 5%. Guys, ito Grabe. Huwag niyong mamaliitin. Ahente lang yan eh. O sige, ahente lang po May kakilala ako. Na siya lang naman naka-close ng, or yung 999. 999. Oo. Or basta yung kay kay Andrew Tan na property. O basta yung yung sa Binondo, ang binenta niya yata nasa 2 plus B. Grabe. Billion. Kumita siya ng I think 2%. Grabe. How much is 2% of 1 billion? How much? 200 million. 200 million. Grabe. Di ko alam. Wala ako dun sa level na yun. Kasi 10% of 1B, basically, i-close around 2 plus billion at 2%. So, more or less, kumita siya ng 50 plus to 60 plus million. Sana all. Pag ako nakabenta nga ako ng commission lang niya, masaya na ako eh. Yan yung power talaga ng sales. Kaya kapatid, para sa mga taong nasa larangan ng pagbebenta, huwag kayong mahiyang magbenta. Bakit? Marangal ang trabaho yan. Basta wala kayong naapakan, wala kayong niloloko. Diba? Kahit anong ibenta nyo, itawid nyo yung pangailangan ng pamilya nyo. Gawin nyo. Galingan mo. One last tip na lang siguro, Marcus, sa mga tao na talagang paano ka nakaka-close ng benta.
Hindi ko sure if I'm gonna sell more or less, pero I'm always just honest and transparent with everyone. And talaga yung numbers games lang talaga. Consistency, oh. You don't have to be good at sales to be top 1 Kailangan makulit ka lang Kailangan consistent ka lang You don't need to be like expert in the product that you're selling or whatever. Kaya hindi ka marunong basta makulit ka lang. Basta consistent ka lang. Yun lang talaga. Yun lang yung puhunan natin Alam mo, kanino ko narinig yan? Oh. Kay Frederick Gokongwei. Ako nagsabi sa kanya nun. Joke lang. Hindi, sinabi niya. Joke lang. Sabi ni Frederick na hindi ko makalimutan. Sabi niya, alam mo, kung sinong pinakamakulit, siya ang magko-close ng benta. Exactly. Neon Man, Thank you, boss. Thank you very much. Thank you very much. Oh, by the way, sige, whether we like it or not, we're still a fan of Neon Man. Where can they follow you? Paano kayo mapafollow well, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Di ako masyado active sa YouTube pero I will be active in YouTube. May gagawin akong podcast soon. Gagayahin ko kaya I want the setup. Oo. I'm gonna try something. Hopefully, it happens. It will. Marcos, you're gonna go a long way with your attitude, with your grit, at the same time with your values. Ako naniniwala ako. Thank you. Oh, I hope you understand, no? I'm not saying this to flatter you, but I'm just trying to tell you the fact and the truth. So guys, there you have it. Another inspiring story, no? Na kung makikita natin, isang taga-Binondo, iba nagbenta ng CD, iba nag-call center, nag-sales. Ngayon, tagal na po na sa sales. So, guys, I just want to encourage you, kung may pinagdadaanan ka sa buhay, di ba? Yung parang nadi-discourage ka na, huwag kang umayaw. Alam mo bakit? Walang nagwawagi na umaayaw at walang umaayaw na nagwawagi. Thank you very much, and I hope kung meron pa kayong gustong ipag-guess po sa akin, pakitype na lang sa comment section sino yung wishlist nyo. Please type it in the comment section. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.